Today is the proclamation of the Word of God in the book of Ezekiel, chapter 9 and 10. Then he called out in my hearing with a loud voice, saying, Let those who have charge over the city draw near, each with a deadly weapon in his hand. And suddenly 6 men came from the direction of the upper gate, which faces north, each which has a battle axe in his hand. One man among them was clothed with linen, and had writers in horn at his side. They went and stood beside the bronze altar. Now the glory of the God of Israel had gone up on Seir, where it began to the priest's holy temple, and called to the man clothed with linen, who had writers in horn at his side. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, to the midst of Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and cry over all abominations that done within it. To the others he said in my hearing, Go after him to the city and kill. Do not let your eyes spare, nor have any pity. Utterly slay old and young and maidens and little children and women, but do not come near anyone on whom he is marked, and begin at my sanctuary. So the wind began with the elders who were before the temple. Then he said to them, Defile the temple and fill the courts with the slain. Go out, and they went out and killed in the city. Then the glory of the Lord departed from the threshold of the temple and stood over the cherubim. And the cherubim lifted up their wings and mounted up from the earth in my sight. They went out on wheels to beside them, and they stood at the door of the 8 gates of the Lord's house, and the glory of God of Israel was above them. This is the living creatures saw under the God of Israel, with the river of Sivar, and know they were cherubim. Each one had 4 faces, each one had 4 wings, and likeness in the hands of man was under their wings. And likeness of their faces was the same, and the faces which have seen the river of Sivar, their appearance had their persons, they went each straight forward. The Gospel of the Lord. Please stand for our responsorial song. Our responsorial song is a Psalm 113. Our response is, The glory of the Lord is higher than the skies. Altogether, the glory of the Lord is higher than the skies. Praise the Lord, praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, from this time forth, now and forevermore. Response. From the rising of the sun to its going down, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and his glory above the heavens. Response. Who is like the Lord our God, who dwells on high, who humbles himself to behold the things that are in the heavens and in the earth? Response. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Awesome. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 18. Glory to you, Lord Jesus Christ. Moreover, if your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he hears you, you have gained your brother. But if he will not hear, take with you 1 or 2 more, than by the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. And if he refused to hear them, tell it
to the church. But if he refuse even to hear the church, let him be to you like hidden and tax collectors. As surely I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. The Gospel of the Lord. Please be seated. Good morning. Sa ring adlaw, sa atong gospel, continuous da sa atong gospel kahapon, na kung siin do istoryahan katuro pag matinubuoson sa bawat isaya. Agraya man nga gospel sa nga gahon, ginaistoryahan man ka kung may nagakasaya, kimo nga igmanghod, hay aton da nga agtunan. Istoryahan privately. No? Para kung ano man duwa pagkaintindihan ay kamo tadaywa nakasayod. Kamo tadaywa makistorya para maging maayos sa inyo nga wa pagkaintindihan. So makita natin kung may mga problema kita sa atong kabuhi, hindi ito natin istorya sa iba, kundi nato mismo nga tao nga imo nga pag-istoryahan. Even ako, ikaw, kung sino man, nga kung nagkasaya. Kani ko naman sa atong kabuhi, ay di may wala, imo tama nag-ubay saga, mat ako taon na magpagapit. Pero kung kita may kahadlok sa Diyos, ag sayod natin ng prinsipyo Diyos, kita mismo mag-aagto kana, istoryahan, itmayad ang masinsinan. Para maintindihan na hamat istoryahan mo, hamat gina-correct imaw. Sana nga mali. Ay doon sige mawala doon sa atong kabuhay, bisan ako, kung may isa ako mismo willing sa magbaton. Sambilog pa, manami hamat gina-correct kita, ginaayos kita, para maayos do aton nga relasyon. Bawat isa, bukod niya naman sa atong isigatawo, kundi sa Diyos. Doon makita kung gaano ka-importante, kahalaga si Musagpusoon si Jesus. Ay habang niya, iyambay sa sa atong gospel, kung hindi gapon mo magpasikimo, ay magdala kita sambilog na kaibahan, o daywa. Pero pag hindi pagib, ay daw natin sa simbahan. Pero kung hindi pagib, ay ginatuloy natin mga sa Bible, ay hintil. Pero sa natin, kung hindi magpamati, ay bahala tayo Diyos ka na. Imaw to kantigo mag-correct sa rin nga tao. Dahil ginahimo natin sa atong simbahan, bukod yamang sa aton nga makita, gihimo man sa ibang opisina, sa eskwelahan, ibigay sa pamilya. Para maging maayos do relasyon sa bawat isaya. Ani makita natin nga, abang ni Ginuya, kung ano, nagbawal sa langit, nagbawal sa hugta, ay nagbawal man sa langit. Kung ano man ginapahintulot sa hugta, ginapahintulot man sa langit. Ano mga bawal? Yung mga bukot malami ng mga ugali. Halimbawa, may tao abi nga matinaasom, may pagkamaisip, doon yung bawal doon sa langit. Ang doon di maduwa sa isang tao, nga rin klase nga attitude. Pero malami man, kung kita may kaldok sa Diyos, kung sa'yo natin dumayad na ito nga binuhatan, ay di yung ginapahintulot sa langit. Ang makita natin, bawat isa nga,
kita mismo nakasayod kung ano ro dapat natong himuon, no? Para sa ikarangal sa aton nga Dios, maging sa aton nga isig katao. Ang makita natin sa atong kabuhi nga layat na galilo pamagi Dios sa atong kabuhi nga willing kita magbag-o, willing kita magpaubos, willing kita magbaton isaga para maayos daton nga agwali, no? Sa adlaw-adlaw natin pagpangabuhi kung kita nagapangikaron sa Diyos. Ngani, hindi gid maduga ron sa atong kabuhi nga abangan ni Jesus sa pangamuyon ni Jesus Ama, Lord, may dapat pa ako nga dapat tuparon. May mga tao pa nga wa pa magayo pa sa ginay Diyos. Ay yun, padayon na pangamuyo kung atong Ginoong Kristo. At kita man sa atong henerasyon, kung sino man dumatawang, dapat natin pangamuyon natin. Nga sanda, manumbalik sa Diyos. Doon nga pakita na may pagkakaisa. Nga makita natin sa gospel, may plan, pag hindi magpamatay sa primero, may plan B. No, di ba? Ay gusto Ginoo nga, maging sambilo kita. Sana nga, kawan. Agambal pa nga na iya sa verse 19. Tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito ay pagkakaloob sa inyo ng aking Ama na sa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkatitipon, sa kanyang pangalan ay naroon akong kasama nila. So makita natin, kung kita maging sambilog, ay daywa man tatlo, unar Ginoo sa aton nga katong anam. Ngani, bawat isa katon, napakita Ginoo nga, gasabi tayo kita kana. Nadumduman ko anay, ko last week, Webes, may amon nga vigils kay bahan sa Istoda. Agaw tagi amon kami kay Bishop, sa among presidente, but iba mata nag-opera, iba matawa. Sabi ko, buko matpilitan doon. So, madali istorya, nag-practice kami. Galing pag-abot na time, ito ay sabi namin ito ay 7 p.m. Ay, inuwat kami ay 4 to 7, wat naghihapon. Imabi among gitarista. Sige, practice na kami. Ay, wat naghihapon po kung saan lang mauna lang kami. Kung mag-abot imaw, ay, yan nga, apas lang ito. Tagiton kami sa namatyan, ay, simpi, ang iba, nag-practice na kami kanta. Ay, simpi, kapila lang doon. Ay, dumalami. Aba nanay, palima nalay. Kita-kita, tara. Aba ka na, gingamit ko rin gesture. Kung may daywa, tatlo, nagatipon-tipon sa pangalan Jesus, una imaw sa ato niya, katong anan. Ay, din doon, ay panupod ko mga kanta na to. Ay iba, may mga ibang simba, mga born again, bilog Mormons, ay iba, mga Katolik. So malami ay, pag-abot sa kanta, naging sambil, bagawa, tono ay may sa silangan, may sa kanuran, pero malami, nagkakaisa kami. Dahil malami do, resulta. Dahil may Ginoo si Ginoo, tagipusoon. Ngayon makapahamuot ka na. Ngayon, natapos do amon nga, vigil ito, masadya, yabigid do pamilya. Makasagalimanan, no? Kung umakon, yabigid. Nga kung do tao, magapit yung mamatay, agwakal pasensya, ay doon yung matabo. Pero kung tao nga buhi pa, pangayag at pasensya, matawhay. Pag panalawan isang kapatay, hay, makita ni mo, ga, dulilas yung baga, naging maayos.
Ang bago nga ni, habang buhi pa kita, yes, babot kalibutan, ayusin tayo agi nato nga ugali. Agod pag-abot sa lihi, ay, what you only buhit, nagbrasuhan, magbinaso pa, makunta mo ay, ano ba sabi doon, patay yun doon, di sa kasabat doon. Kaya malipayon kami, natapos daamon nga vigil, ay, yabigil sa ako magkaibahan, nga, ang bago nga lima ko na, bisan, ano man kita nga denomination, biya kung sa bilog kita sa pagtoo, ay makita niyo mo, manami nga relasyon. Agdo yung makita natin sa itong kabuhi, nga gaano ka-importante do atong relasyon sa Diyos, nga kung ano man kita nga denomination, sambilog kita sa pagtuo, sambilog kita sa pagdayo sa Diyos. Agambay ko nga ni, do bawat isa nga, kung naman, huwag intindihan, istoryahan, hindi natin ipagawa. Makita natin niya, ipairal natin yung pagpakumbaba sa bawat isa nga, yung pag-submit sa bawat isa nga. Agdo yun, ginapakita natin, uban natin sa aton nga Ginoo. Agdaya, pagpadundom katon. Kita tanam nga tumuo nga aton Ginoo. Amen? Please stand.